Nako, dalawang senador pa ang lilipat, isang babae daw at isang lalaki. Maliban kay Joel pa, may bukod pa diyan kay Joel. May lilipat pa palang dalawang senador. Abay, ewan ko na lang talaga. De, sige, okay lang. Okay lang. Di ba sabi niya ni Senator Dante Marcoleta sa programa niya Net 25 na okay lang kahit may lumipat, kahit gawin mong 15 yan, no? Alam nyo, dito kasi patatagan to ng kaisipan eh. Ito yung pagkakataon na kung saan talagang pananakot na, talagang meron ng pananakot. Hindi ako may sabi niya na si Cayetano nakaraan pa. Bago pala kahiring-hiring ito o bago pala kaupo pala ni Senator SP Cayetano sa SP sa pagboto sa kanya, sinabi niya na to may pananakot na lumalabas. Sunod-sunod yan to, coincidence? Coincidence ba to? Alam nyo, mga kababayan, harap-harapan na tayong ginaganito eh. O, hindi, wala naman tayong magagawa eh. Hindi naman tayo pwede lumaban, hindi tayo pwede umano. Hanggang salita lang tayo pwede, 'di ba? Pero iba kinukulong nga, nasasalita eh, 'di ba? Talagang gumagawa lahat sila ng paraan. Wag lang matuklasan yung ano nila. Pero obvious naman mga kababayan, kayo, hindi ba obvious 'yun? Ha? Lahat kinasuhan ng plunder at yung dalawang babae at lalaki pa daw, may ipa-plunder pa rin daw. Imagine, lahat may kaso. Ano ba naman kayo? Ang nakakasama ng loob nito. Ha? Nakakasama ng loob nito. May mga naniniwala sa kanila. Sinusuportahan pa sila ng mga pinklawan at yung loyalista ng mga vlogger naniniwala sa kanila. Alam nyo, ganito lang tayo stand natin eh. Maniwala kayo doon sa mismong politiko. Ba, kay BBM, maniwala kayo, natatrabaho siya. Okay, hanggang ganun lang. Pero yung nangyayari ngayon, alam nyo naman eh, konsensya nyo na lang sundin nyo eh. Di ba mga kababayan? Hindi namin sinasabi sa inyo na magalit kayo sa mga kanya-kanyang politiko. Maski ako, hindi ko magawa magalit kay Senator Marcoleta. Siyempre, kay Marcoleta ako. Sa inyo, kay BBM kayo, o sino man politiko nyo, hindi kayo nagagalit. Okay yun, exempted yun, huwag kayong magalit sa kanila. Pero yung nangyayari, magalit naman kayo. Magalit naman kayo. Di ba? Asa kayo magagalit? Sa nangyayari, di ba bahalata yun? Hindi ba bahalata? Bakit? Pag ba sinabi yung flood control issue, ang target si BBM kagad kaya pangatatanggol nyo? Wala namang ganun eh. Lahat dito kung saan napangalanan ng usipula, napangalanan, okay, granted. Huwag mong isipin ba, napangalanan si Bonget, napangalanan si Martin. Huwag mong iisipin sila pa, sila talaga madidiin. Tuloy mo investigasyon, huwag kang magalit. Kung talagang wala silang kasalanan, lilitaw-lilitaw ang katotohanan eh. Bakit ayaw nyo? Ba't ayaw nyo sa investigasyon? Nakapagtataka eh. Pero mo, kinasuhan ng plan ng sunod-sunod. Nakulong si Bato Pinush, si Jinggoy Pinush, si Marcoleta kakasuhan. Lahat pinapatahimik. Lahat pinupush yung Senate, pagiging Senate ni Wing Gatchalian. Di ba? Nilabag yung quorum 12. Imbis sa 13. Di ba? Hindi ba bahalata sa inyo yan? O, dito, hindi usapan kung ikaw ay DDS o pinklawang ka o BBM ka. Kung may kanya-kanya tayo, sige. O, mahal mo si BBM, pues mahal mo yan. Okay, hanga ka dyan. Pero pag alam mo naman mali na yung sitwasyon, huwag mo naman ipagtanggol. O, di ba? Huwag mo naman ako, halimbawa, nakita ko, dinidelay yung impeachment ni Sara. Ako kay Sara ako, halimbawa, kay Sara ako. Nakita ko, dinidelay yung impeachment ni Sara. Huwag, magagalit ako. Hanggat maaari kay Sara, ituloy ang impeachment ni Sara ngayon trial. Ituloy impeach. Para pag may nakita kay Sara, i-impeach siya. Ako, just hanga ako kay Sara. Si Sara talaga, ang gusto ko talaga maging presidente. Pero pag may nakita sa kanya na talagang patunay na talagang ka-impeach siya, i-impeach nyo na yan ngayon din. Ganun dapat. Laban kung laban. Hindi politiko kung politiko. Pero kung mas maganda, yayain natin sila na simulan nyo na impeachment kay Sara, trial kay Sara, para malaman ng taong bayan kung ano totoo. Yun ang gusto ko. Yun ang gusto ng karam, di ba? Totoo yan, di ba? Ganun dapat tayo. Dapat pa nagkamali din yung mga amo nyo, nagkamali din na may pagkukulang kayo, huwag nyo naman ipagtanggol. Hindi pa ba halata ito? Ginagawa nyo? Pagtatakip sa flood control? Galit pa talaga kayo pag ano to? Di ba? Ako ganun ako. Ba ako? May kasalanan. Anak ko, halimbawa, may kasalanan. Okay, kapatid ko. Tol, harapin mo yon. Kung wala kang kasalanan, harapin mo yon. Uudyukan ko yung kamag-anak ko na harapin mo yan, tol, kung wala kang kamag-anak. Kung may kamag-anak ka, harapin mo yan, tol, kung wala kang kaso. Sige, tol, harapin mo yan. Hindi ba gano'n napakasarap paing gano'n? Di ba? Hindi naman ikukulong, hindi naman pabibintangan pa. Ipapagpapatuloy lang yung mga hearing. Bakit ayaw? Bakit ayaw? Hindi nyo ba bahalata kung bakit ayaw?
Hindi ba gumana sa isipan nyo, bakit kaya ayaw ng aking mga kakampi na malaman ng flood control issue? Ako, nagtanong din ako minsan bakit yung mga DDS, itong si Sara, parang ayaw nila mag-trial ng impeachment? Pero sinabi ko, inujokan ko sa mga programa ko dito, sabi ko, mas maganda si Sara, isa lang nyo. Para lumabas ang katotohanan kung meron siya, wala. Kung may kasalanan siya, wala. Pabor yun sa lahat. Pabor sa DDS, pero pag may nakita kay Sara, kung pasensya, wala masama ng loob. Yun lang yun. Diba? Kung talaga walang ginagawang kasalanan. Ngayon naman, kayo din naman, ganun din naman kayo. Kung walang kasalanan siyang mga leader nyo, isa lang nyo naman yung mga taong makagaya ng 14 Marines, 18 Marines, o hindi man totoo yan o hindi, huwag nyo pigilan. Hindi mga vlogger yung mga opisyal, minsan nagpipigil. Nagsasalita sila, hindi totoo yan, huwag nyo. Tapos kakasuhan sunod-sunod, ano ba naman yan? Nag-gets nyo ko? Di ba? O ito, painggan natin dalawang senador palilipat. Itong dalawang senador na to, at mo ba't nilipat to? Ano mangyayari? Ang katwiran, kasi back to work na. Back to work? Yung ba? Work na work lang ba tayo? Ha? Hindi ba natin isasang-alang-alang yung nangyari ngayon sa bansang Pilipinas, yung nawala ang 1 trilyon? Ganun-ganun na lang yun. Sabihin nyo lang, Mr. Kayo mga nasa taas dyan, sabihin nyo lang kung ayaw na namin, titigil na kami. Titigil na si Marcoleta. Sabihin nyo lang kung ayaw nyo na imbestigahan yan. Ganun lang kasimple yun eh. Breaking news, mga banateros, mga kabiyaya, sana paki-share nyo po itong ating close. Bali, may 2 senador po daw na maaaring bumaliktad bukas or mamaya. Isang babae at isang lalaki. Sila po daw ay sasampahan ng plunder at hindi ko alam kung anong kaso, kung anong dahilan ba't sila sinampahan. Biruin mo, kakasuhan pa ng plunder ulit. Samantalang yung kay Erwin, ganun din naman. Kay One Bull, ganun din naman, nag-deliver. May investigasyon sa kanila, wala. Kay Jinggoy, nabanggit lang, na picture lang, okay na. Tapos na, may kaso na. Plunder na. Di ba? Kay Martin, ang daming beses na tinuro, okay na. Plunder na. Ay, wala na, hanggang ngayon, wala. Nauna pa si Jinggoy kulong. Or sasampahan. Huwag kayong magalit, mga kababayan. Huwag kayong magalit. Pumapayag ang ibang DDS. Ewan ko lang sa ibang DDS. Ako, ang suggestion ko para patas. Sige, si Sara, pumayag na magpasalang sa anumang mabigat na pagsubok dyan sa trial na yan. Sige, kung may papatunayan, mga judges, sige, tignan natin kung may papatunayan. Ganon din naman kayo. Maging patas kayo. Di ba? Patunayan nyo. Walang pinagkaiba yan doon sa isang gusto magpa-hair follicle. Isa ayaw. Ganon lang kasimple yun eh. So, naalala ko yung katrabaho ko dati, naalala ko, yung katrabaho ko gumaganon. Ha? Pero syempre, yung mga pagkakataon na yon, natanggal siya eh. Kasi yung mga time talaga na yon, hindi pa masyado maigpit yun eh. Mga kasama ko, nag-ihian, pati ako umihi. Kasi babantayan ka sa CR kung iihi ka eh. Papaano ka, di ba? Papadrug test ka. Nag-negative lahat. Hindi mo malalaman ang resulta, no? Malalaman mo yung after mga 1 day o 1 week, gano'n. Yung kasama ko na gumaganon, talagang ayaw niya eh. Hindi po pwede. Na-corner siya. Ang ginawa, surprise. May tinatawag sa opisina kasi, alam ng mga LGU yan. May tinatawag na surprise drug test. Hindi papaalam. Kasi kami, naka-schedule kami. Bukasan, ano kayo Hindi, may surprise yan. Na-corner siya eh. Yun. Diba? Kaya bakit mo ayaw? Diba? Sabi namin, kung wala kang tinatago, magpa-drug test ka. Ganun lang yun eh. Dito, kung wala kang tinatago, sumalang ka sa isang investigasyon. Magpatanong ka. Kung talaga may alam ka, ganun lang yun, diba? Napakasimple, huwag kayo magagalit. Ay, hindi eh. Gumagawa sila ng paraan talaga eh. Diba? Diba napakasarap po sa isang bayan na nanumpa ka? Napakasarap po. Maging presidente ka man, senador ka, congressman ka, mayor ka. Napakasarap po na maging malinis ka sa tapaningin ng taong bayan. Ang gagawin mo, yung gusto ng taong bayan magpaimbestiga, yung mga kalaban mo, mga opposition mo, gusto ka imbestigahan, go! Sige, sino ba yan? 18 Marines? Go, sige! Paupuin ng 18 Marines. Wala mo lang delay. Itigil mo na mga Senate kudita. Itigil mo na yung mga patakot-takot na plunder. Huwag gusto yung tatakotin, huwag kakasuhan. Tigil muna yan. Magpaimbestiga tayo. Di ba ganun napakasarap ng ganun leader?
Ay hindi eh. Ang gagawin, tatakutin yung mga senador, pag hindi ka lumipat dito, bakaso ka ng plunder, lipat o kaso. 'Di ba? Siyempre pag lumipat, wala nang blue ribbon hearing. 'Di ba? Ibig sabihin may tinatago. 'Di ba? Imposible. Imposible. ng plunder. Pero ngayon po ay parang kinokontak sila at sinasabihan na bumaliktad na kayo, kumampi na kayo sa Gatchalian Block. Ako naniniwala ako dito kasi ito laman ng balita ngayon eh. Si Erwin eh. Di ba sabi may dalawa pa. May dalawa pa nalilipat. Totoo, maaari. Okay lang. Lumipat na kayo kung lumipat. May alas naman si Seto Marcoleta eh. Hintayin nyo na alas ni Seto Marcoleta kung ano yun. Para hindi na matuloy itong mga kaso nyo. So, dalawang senador po ito, lalaki at babae. So, grabe, no? Alam naman ho natin na bukas ay magaganap ang hearing, no? Ang hearing sa Cayetano Block, no? Na kasamahan niya diyan sila Senator Rodante Marcoleta, Pia Cayetano, Robin Padilla, Loren Legarda, magkapatid na Villar, at Bongo, at iba pa. So, hindi nating tukoy din kung susulpot ba dyan si Senator Bato de la Rosa. Alam naman natin na minamanhunt siya, no? So, ngayon, talagang gumagawa ho ng... Talagang harap-harapan na talaga, no? Una na yung tao, naiya pa sila gumalaw eh. Ngayon, wala silang pakialam. Ang nasa utak nila, wala na kaming pakialam kahit magahit pa ang bayan. Gawin namin to. Gagawin natin to. Oo, yan na talaga. Yan talaga ang ginagawa nila. Grabe na. Grabe na talaga nangyayari ngayon. Okay lang, sige, justify natin si Jinggoy sa si Bato. Okay. Pero si Marcoleta, kaya mo i-justify? Nahuhulihin? Kaya nyo? Talaga? Mas inuna nyo si Marcoleta na dinonate ni Mike Defensor, di naman galing sa pera ng kaban ng bayan? Absuelto sa SOSE, tapos sa inyo hindi absuelto, kakasuhan ng plunder? Talaga lang ba? Hindi ho ba? Kita nyo, hindi ba halata sa inyo? Walang kambihan dito. Ako, payag ako. Sige, ako, maka-Marcoleta ako, alam niyo yan. Di ba? May mga picture pa ako kasama si Senator Marcoleta. Pero payag ako, imbestigahan nyo siya para patas. Sa pag-iimbestigahan nyo, sige, kasuhan nyo. Pero sa ganitong paraan nyo, nakakasama ng loob. Alam nyo kung tama, mali. Hindi sila marunong tumingin ng tama at mali eh. Bakit? Bakit? Reliyon niya, tinitira nila eh. Reliyon ni Senator Marcoleta, reliyon ni Robin, tinitira nila eh. Tapos hahanap tayo ng kapayapaan sa kanila, wala na. Walang kapayapaan sa kanila. Sinasabi ko lang sa inyo to para aware kayo sa kanila. Paraan, etong mga demonyo sa gobyerno natin para talaga ma-wash out etong ano na to, etong mga senador na kasama sa ni Cayetano. Tayo, layunin, totoo yan, para ma-wash out. Dito ang layunin natin, hindi para magbabagsak ng sinong politiko. Hindi o. Dito, pinupunan natin yung mali na nangyayari kasi hindi maimbestigahan yung flood control issue. Yun lang yun. Okay, nagtatrabaho si BBM, mga senador, tatrabaho naman. Nakikita naman natin eh. May accomplish sila, okay. Nakikita natin yan, granted yan. Pero iisa lang naman ang inireklamo ng lahat eh. Etong flood control issue, bakit ganito? Ayaw maimbestigahan. Oo, natotoo yung sinabi ng declare. Ang Pangulo, tatrabaho lang. Totoo yun, nakikita naman namin eh. Okay naman eh, walang problema eh. Pati mga senador, okay naman eh. Pero yung flood control issue, iba yun. Imbestigahan nyo naman habang tatrabaho kayo. Diba? Dahil nagdeklara din or nagsalita din itong si Erwin Tulfo na hindi niya na daw pag-uusapan yung investigasyon sa flood control sa Senate Blue Ribbon fake hearing niya. Dahil sa... No? Hindi niya daw pag-uusapan yan dahil tapos na daw yan. Tinapos na daw yan ni Senator Pampilo Ping Lacson. Biruin mo, tinapos na. O, di ba, nakita nyo na kung ano yung partial report na ginawa. O, di ba, di traidor? O, naniwala na kayo kung ba't di pumirma si Senator Marcoleta ng partial report. Ha? Alam nyo na kung bakit. O, yan, tingnan mo ha, tinapos na. Wala pang pirma yung tinapos na. What if pa kaya kung may pirma? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi pa, wala pang masyadong pirma. Siya man kailangan, 7 lang pumirma, di ba? Pinasa niya na kay Boying. At ang sabi sa balita, nakikinig natin, ang sabi, na hindi na daw kailangan imbestigahan pa ng senador kasi tapos na sa ombudsman pa lang, tapos na kagad. Wala na. So, ibig sabihin, 1 trilyon, wala na. Sila Bryce Hernandez, nagsorry ng pera, mga sakyan, yun lang yun?
Wala na, asa na yung pera? Akala ko ba pinagpipitan yung restitution, yung soli ang pera? Bakit ngayon parang nawalan yung perang 1 trilyon, hindi kayo papayag na maibalik? Dapat payag kayo na maibalik yun. At sa pagpayag nyo maibalik yun, isa doon ang malawakang investigasyon. At sa malawakang investigasyon, kasama doon ang 14 Marines at 18 Marines. Kaso ayaw nyo. Sa madaling salita, niloloko nyo sa bayan ng Pilipino, ayaw nyo talaga ng investigasyon. Kasi dito pa lang, sabi nyo, tapos na ang investigasyon. Tapos na, di ba? O asa na 1 trilyon? Hindi naman susoli yun? Ganun-ganun na lang yun? Na kanino ang 1 trilyon? Na kanino yung nawala? Sige, let's say, sakyan natin yung sinabi ni Pinky, walang mastermind. Okay, walang mastermind, granted. Na kanino yung pera. Wag na natin hulihin kung sino-sino yung mastermind at sino-sino yung mga kumuha ng pera. Ito na lang. Wag natin kung sino hulihin kung sino yung pinaka-mastermind. Ito na lang. Nasaan napunta yung 1 trilyon? Sa panahon ngayon, hindi panahon ng Duterte. Sa panahon ng Duterte, may kurakot. Sige, meron kurakot sa panahon ng Duterte. Dapat inimbestiga mo, Pinky, ikaw nakaupong Blue Ribbon dati. 9 na buwan ka, hindi mo inimbestiga ng mga Duterte? Sige, palagay natin si Duterte lahat kumuha ng pera na yan. Ba't di kayo nag-imbestiga? Diba? Ayan, sinisigaw ng mga vlogger ngayon, na mga bilib na bilib sa inyo. 2016 daw ang nagsimula yung flood control issue. 2016 pala, ba't di nyo inimbestigahan ngayon? Kayo nakaupo. Dalawang pagkakataon nyo na niya, nag-blue ribbon kayo. Una, si Pinky, may blue ribbon. Pangalawa, ngayon si Erwin, siya sabi nyo, blue ribbon. Ba't di nyo imbestigahan ng Duterte kung talagang Duterte ang kumuha ng pera? Sige nga. So, ibig sabihin, Duterte man o hindi kumuha ng pera, tatapos nyo na ang flood control? Hindi papayag ang tao niyan. Ibig sabihin nyo na walang kaba ng pera dyan sa gitna ng lamesa na yan, na wala. Halimbawa, sa isang covered court, sa isang covered court, maraming pera, ipamimigay, ayuda. May nagnakaw, may nawala yung maraming pera, 100,000. Papayag lahat na nakaupo doon, nag-intay, magdamag, na hindi may solo yung pera? Magagalit taong bayan sa inyo. Di ho ba? Totoo, hindi. Sige, Duterte na! Duterte may kasalanan. Walang ni isa sa inyo may kasalanan. Tataka namin, ba't ayaw nyo mag-imbestiga sa mga Duterte? Nakuha nyo? So, sabihin, wala sa mga Duterte, di kayo nag-iimbestiga ganun lang yun sige, panahon ni BBM, nagkurakot. Hindi si BBM, wag na si BBM, wag mo na isali yan. Sige, sino, hindi ba magkakaroon ng malawakang investigasyon? Sagot nila, malawakang investigasyon. Malawakan? 18 Marines niya, simple lang Ayaw nyo pa upuin ayaw nyo patanong Paano magiging malawakan? Hindi malawakan yan. Ayaw nyo talaga mag-imbestiga. At hindi namin alam kung bakit. Pero may hinala kami kung ba't ayaw nyo. Baka dalawa lang yan. Either nasangkot kayo or ayaw nyo masangkot yung mga dapat isangkot. Hindi naman isasangkot Hindi naman tao nagsabi, si Senator dati ba nagsabi na sangkot yan? Hindi. 18 Marines pati yung Gutesa, pati yung tao ni Saldi. Tao ni Saldi. At si Saldi mismo nagsabi. Alarma yun. In the history in Philippines, ang laki ng kinurakot, ang laki na nawala, at yung appropriation ng budget nagsalita, tapos wala kayong gagawing aksyon na malawakang investigasyon. Lalo na yung nagsalita tao. At yung nagsalita si Saldi, hinahanap nyo ngayon kasi isa sa mga wanted. Tapos ang tao niya hindi nyo pinapakinggan, yung mga 18 Marines, pati 14 Marines. Conflict. Nakakapagtaka kung bakit. Gets nyo mga kababayan ko? Wala sa ayos. Hindi, parang, may ganun? May ganun ba yun? Hindi dito pinag-usapan, Sara. Hindi dito pinag-usapan Duterte o Lenica o Pinka o sino ka man. Kung sangkot ka, imbestigahan ka. Kung kasama si Loren, kasama si Joel, imbestigahan nyo. Kayo, di ba, Blue Ribbon? O Erwin, naniniwala ka na ikaw ang Blue Ribbon. O di ba si Loren tinanggal? Tinanggal ng kwento sa 18 Marines. Ba't di mo imbestigahan si Loren sa 18 Marines? Ba't di mo imbestigahan? Para patunayan natin, mali sila Cayetano, para mareklamo naman sila Cayetano, pati sila Marcoleta. Ba't ayaw nyo? Di ba? O si Joel, tinanggal din. O di ba, pabor sa inyo, pag, ba't di kayo nag-iimbestiga? Sige nga. Sa Cabral Files, sabi, si Marcoleta, andun yung insertion. Tama? Na 500 million. Ba't ayaw nyo imbestiga si Marcoleta? Sa Cabral Files, ilabas yung Cabral Files. Ba't ayaw nyo? 18 Marines, ayaw. Cabral Files, ayaw. Magpatawag si Martin, ayaw. Ipatawag natin pinangalan, ayaw. Tapos sasabihin nyo sa amin, di totoo, sasabihin nyo sa amin, destabilization ng DDS.
Hindi DDS to. Siguro yung iba nakikisangkot lang, nakikiangkas lang, kaya destabilization yung iba. Yung Marcos resign. Ako hindi ako pabor doon. Pero dito, yung mag-iimbestiga, hati ang DDS eh. Hindi naman lahat ng DDS sumaysigaw ng destabilization eh. Hindi naman eh. May mga DDS na gusto imbestigahan lahat, pantay-pantay. Kasama si Marcoleta, kasama si ganito. Pero ayaw nila. Sipin mo yan. Ipinapapansin ko lang sa inyo kung ano mga pinagkakaiba. So doon pa lang malinaw ho na talagang inililist nila at ayaw talaga nilang mapag-usapan yung flood control scam na yan. Tama. Ngayon, may Oh, sasabihin nila, may dapat pa ba pag-usapan? Of course, meron! 1 trillion na wala! Meron! Wag na lang 18 Marines. Wag na lang 14 Marines. Wag na si Gutesa. Wag na lang lahat ng gusto nyo na ayaw nyo. Sige, wag na yon. Tanggalin na lahat yon. Magpanibago tayong investigasyon. Ayaw nyo pa rin? Ayaw pa rin nila! Di nahuli kayo sa patibong, ayaw nyo talaga. Di ba? Ayaw talaga nila. Di ba? Wala na nga 18 Marines ha, pero ayaw nyo pa rin. Anong katunayan? Ayaw nyo pa rin. Tinatapos na nga daw eh. Sipin mo, 1 trillion na wala, tatapusin na ang ganito kaagad-agad. Pagkatapos mo siyam na buwan, din nag-imbestiga, gusto nyo tapusin na kaagad. Ganun sa kanila ang halaga ng pera na baliwala lang kasi hindi naman nila pinaghirapan. Pera kasi ng kaban ng bayan. Tapos sasabihin mo, mahal namin Pilipino, mahal namin lahing ito. Hindi nyo mahal ng Pilipino. Tandaan nyo, hindi nyo mahal. Silang senador na ginigipit sa totoo. Hindi alam ng mga ano yan, vlogger ng mga BBM. Hindi alam yan. Hindi alam yan. Sila nang aasar lang. Bagbasdan nyo. Lahat ng social media ako sila. Oh guys, ito na. Guys, tingnan nyo si Joey lilipat na. Oh guys, tingnan nyo. Puro ganyan lang sila. Kung ano yung, nagagatungan na nila. Pero yung katwiran, pangibabawin, hindi nila kaya magawa. Bakit? Ang isang bibig na may katwiran na namumutawi sa kanyang bibig, hindi pinagkaloob sa kanila. Bakit? Sa atin, isa tayo sa pinagkalooban nun. At proud tayo. Dito wala tayong nilalabanan, wala sinisino. Lahat kung sabi ko kung si Marcoleta may insertion ng 500 million sa Cabral, imbestigahan nyo. Kung mapatunayan, hindi kulong. May kaso nag-imbestiga ba sila? Cabral Files? Hindi. Wala. Asa na malawakang investigasyon? ICI? Okay, granted. ICI nag-imbestiga. Tanong, naihayag ba sa atin kung ano pinag-usapan sa ICI? May video ba? Nakalive ba sila? Pinatawag si Martin, pinatawag si Sandro, meron ba na alaman natin? Ano malay natin kung nag-imbestiga sila o hindi? Basta lang ba tayo magtitiwala, nag-imbestiga sila? Basta nag-imbestiga sila, wag mo na alamin. Ganon? Taong bayan, taxpayer, sasabihin mo sa amin, bahala na, wag nyo makita ang investigasyon, wag marinig ng taong bayan. Ganon? May mali. May mali. Uulitin ko, hindi to DDS, hindi to Pinklawan, hindi to mga Sara-Sara. Dito pinag-uusapan yung pinangiibabaw natin ang katwiran. Tatlo nga, pero sa ibang video natin gagawin yun. Ito pa nga po yung ano dyan, wait lang, saan na yun, na talagang sinabi ni Erwin Tulfo na hindi niya na daw itutuloy yung ano. Ito basahin natin. Totoo no? yan. Sen Tulfo walang balak na ulitin ang investigasyon sa flood control project. Wala umanong balak si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na ulitin ang investigasyon sa flood control na nagresulta sa mga ebidensya laban sa halos 9 hanggang 10 senador. So sino yung mga senador na yun? Ayan po yung mga sila Escudero, sila Villanueva, Jinggoy, at iba pa. O diba, ayaw nila patuloy? Guilty. Guilty. Ayaw na nga, wag na nga 18 Marines eh. Wag mo na, ikaw Blue Ribbon, di ba Erwin, paniwala mo. O sige, tanggalin mo na 18 Marines kasi ikaw naman ang Blue Ribbon eh. May special session sa 17. Baka andyan na si Joel. At dalawa pang sa Cayetano Black, tatalon dyan sa inyo. So magiging kayo ng Senate President. Tama? Kayo na magiging Senate President. O tanong, kung kayo na ang Senate President, malamang may Blue Ribbon. Official na to kasi lagpas na quorum. Sa 13, lagpas sa 13, magbobotohan na. Kayo na, Wing Gatchalian, official ng Senate President. Sige. May karapatan na kayo na wag patawag yung 14 Marines, saka 18 Marines. Granted, wag na ipatawag sila. Pero, wala na bang investigasyon para sa flood control issue?
Wala na ba? Hindi pa tapos yung mga nalalaman na pag may binaha dyan na naman, malalaman pala, ghost project pala. Hindi pa nga tapos matuklasan yun eh. Sa inyo, tapos na ang investigasyon? Wala na ba investigasyon? Yun ang ibig sabihin niya eh. Wala na eh. Eh di kumagat siya sa patibong ni Marcoleta at Cayetano. Alin yun? Na mag-iimbestiga ngayon sa 18 Marines. Pero wag na nga yun eh. Di ho ba mga kababayan? Nagigets nyo ako? Dito sabi ko sa inyo eto hindi ako galit, hindi ako nagbabanta o hindi ako ano. Ito ay komentaryong purong komentaryo, opinion, makabuluhan talakayan lagi ito. Para mabusog ko kayo lagi. Hindi dito kung saan nakikisakay lang. Dito nagtuturo kung ano dapat gawin, nagpapayo. Kung hindi mo pakinggan yung payo ko, okay lang. Pero pinapakita ko sa inyo kung ano mga pinagkaiba. Diba? Hindi tayo galit, hindi tayo destabilization, masama yun. Hindi tayo BBM resign, bawal yun. Pero man lang sana, yung katwiran nyo, mangibabaw. Biruin mo, hindi ka na maniniwala sa 18 Marines, saka sa 14 Marines. Hindi ka na maniniwala. Mag-imbestiga ka na lang eh. Tuklasin mo natin kung sino yung sa trilyon eh. Huwag na, kalimutan mo na yung Gutesa, kalimutan mo lahat ng 18 Marines. Doon na lang tayo pumasok, doon sa panibagong investigasyon. Ayaw mo? Bakit? Nakapagtataka. Bakit ayaw? Ngayon lang ako nakakita ng malawakang gantong krimen na ayaw mag-imbestiga. Samantalang yung kakarampot na krimen, iniimbestigahan, lalo pagbigay lang ng private citizen na si Mike Defensor kay Marcoleta na 30 million, 70 million, gustong imbestigahan. 30 million lang pala, 30 million. Kakarampot, hindi pa pera ng gobyerno, gusto imbestigahan. Imagine! Wow! Ngayon lang ako nakakita, di huli kayo sa mga kanya-kanyang bibig sa patibong na nangyayari ngayon na nilatag ni Senator Marcoleta at ni Cayetano. Pero hindi ho kasama yung mga BBM senators doon. Nabisto ang BBM senators noong nagkaroon na ng hearing ng Senate Blue Ribbon hearing sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano at sa pamumuno ni Pia Cayetano na naging chairman ng Blue Ribbon Committee. Doon natin nalaman nadawit pala itong mga tulpo at iba pang BBM senator sa flood control scam. Ito pa. Sige. Huwag nang paniwalaan 18 Marines, 14 Marines, wala na yan. Gutesa, wala na yan. Huwag nang paniwalaan yan, di totoo yan. Sige, palagay natin di totoo yan. Ibig nyo palang sabihin, yung kinulong nyo mga diskaya, pati si Jinggoy, lahat, yung mga nakakulong district engineer, sapat na yon sa 1 trilyon na kabayaran? May kulang. Ibig nyo palang sabihin, walang congressman na sangkot? Ibig nyo palang sabihin, yung pumirma ng budget, ay hindi nyo alam kung sino? Sa isang distrito, may congressman dyan. Ganon-ganon na lang yon. Bakit nagsalita si Pinky nakaraan na 67 contractor? Bakit nagsalita siya? Ano yun, joke lang? Di ho ba mga kababayan? Joke lang ba yun? Sige, wala na. Ibig sabihin, ganun kalilinis lahat ng congressman? Hindi ko nila lahat ng congressman. Maraming malinis dyan. Marami din sa Pinklawan na malinis na congressman. Madami din. At sa mga ibang marami din. Hindi lahat. Pero wala ka man lang inimbestigahan ng isa sa congressman? Impossible! Sino? Nasa nawala ang pera? Nasa napunta? Ganun-ganon na lang yun. Titigil ang investigasyon at back to work na. Wow! Kahit si Sara maupo, sino man presidente o Pinklawan na maupo, si Risa man na maupo, si Trillanes na maupo, mangyayari to kasi yung anay hindi napatay. Yung mismong queen, hindi nasugpo. Maniwala kayo. Kaya ngayon, hindi nila pag-uusapan or ayaw na nilang pag-usapan yung flood control scam na yan dahil may panibagong malalaman na naman ng publiko. Pero may good news. Tama. Dahil etong sila Senator Alan Peter Cayetano ay may hearing hindi sa loob ng Senado. Ito basahin natin Blue Ribbon hearing ng kampo ni Cayetano gaganap
sa labas ng Senado. Gaganapin sa labas ng Senado. Kinumpirma ni dating anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor ang nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Hunyo 16. So bukas po yan, alas 10 ng umaga sa Double Gem EDSA Garden Event Place. So, pwedeng maiba to, itong mga location na to. Kasi baka biglang ipasarado, biglang hindi payagan. Kagaya ng ginagawang pangangampanya dati, di ba? Kung matatandaan nyo, nangangampanya ang senatorial candidate ng Duterte. Pero kadalasan hindi pinapapasok sa mga gym, hindi pinapayagan. At dun sa mga nangyaring rally, nung nandito pa si Tatay Digong, ganyan din ginagawa. So maaaring gawin ulit to. Dahil ayaw nga nilang mapag-usapan ng flood control scam. So pwede nilang gipitin. Ito na nga lang eh. Wag na, ulitin ko wag nyo na pag-usapan ng 18 Marines. Wag nyo na 14 Marines. Wag na lang yung mga BBM vlogger. Kalimutan nyo na yon. Sige. Reset tayo. Reset. Nasaan ang 1 trilyon? Sasabihin mo, ewan ko, ewan mo? Sasabihin mo sa mga taxpayer ng milyon-milyon Pilipino sa buong Pilipinas, ewan mo, ewan ko? Hinalal kayo ng taong bayan, sasabihin mo ganon? At tatapusin mo ng investigasyon? Bakit? Wala ng 18 Marines wala ng 14 Marines Sa madaling salita, may 18 Marines man o wala, ayaw niyong pag-usapan ang flood control issue. Tama, mali. Tama. Bakit? Yan ang katunayan eh. Tatapusin nyo na eh. Hindi dapat pag-usapan eh. Biruin mo si Pinky, partial report. Kaya nga partial, tapos tinapos na. Di ba? Ang tindi, di ba? Nasaan wala lamang nakasuhan? Ibig mo sabihin, lahat ng pera na kay district engineer? Na kay Diskaya? Bakit? Si Diskaya ba lahat ng kontraktor sa buong Pilipinas? Hindi! Hindi siya! Di ba? O pwede nilang paalisin doon sa lugar na yon itong mga senador. Ang ginagandahan nito, hindi po napapagod ang kampo ni Senate President, ni legit Senate President Alan Peter Cayetano na mabuksan kung ano yung katotohanan at malaman Tama. Yung dalawang senador siguro nilipat, pagod na. Ay, isa lang ibig sabihin kaya napagod na. Hindi nila kayo ipaglaban. Tandaan nyo yan. Publiko. Lalong-lalo na ho ngayon na may 14 panibagong testigo, may 7 at may 3 pa. So una ngayon, ang unang naging testigo ay si Orly Gutesa, pangalawa ang 18 Brave Marines, at ngayon may 14 naman. So etong 14 na to, mas dihamak na mas maraming alam kaysa sa 18 Brave Marine. Kaya iyan yung pilit nilang iniiwasan na ayaw nilang malaman ng publiko. Kaya ngayon, ginigipit nila itong Cayetano Black. Kaya itong dalawang senador, lalaki at babae, isinasampahan nila ng kaso para bumaliktad at mapunta sa new majority ngayon na pinamumunuan ni Senate fake President Sherwin Gatchalian. So kayo mga banateros, hayaan ba natin na ganito na lang? At sa tingin niyo po ba, sino ang dalawang senador, lalaki at babae, na lilipat? Yan hindi natin alam kung sino yung dalawang senador na yan. Pero di ba, isipin nyo na lang, napaliwanag natin, dapat paliwanag. Sa tingin ko, tapatan natin na ibang vlogger. Hindi kaya tapatan yung paliwanag natin eh. Tingin ko. Sila puro pang-aasar. Pag si Marcoleta nagipit, tatawanan nila, aasar nila, gagawa silang content, aasarin nila, bubulyawan nila, ano nila, yun. Pero yung katotohanan din nila kaya isisiwalat. Dapat, pag nilatag nyo mali si Marcoleta, ilatag nyo yung totoo. Ay, hindi eh. Di ba? Dito ba nakita nyo ba ako dito? Nakita nyo ba ako dito na nang-aasar lang, tinatawanan lang? Ay, wala ya, kasi ano yan eh, ganyan yan eh. Wala dito nun. Dito katwiran. Dito katwiran ang pinangingibabaw. Yeah? Okay, maraming salamat po. Ito ay purong komentaryo at opinyon na punong-puno ng kaalaman at karunungan.
at isang talakayan na makabuluhan na nakapupulutan nyo ng aral at marami kayo talagang matututunan, no? Ingat lagi kayo, maraming salamat. Ingat lagi, Senator Dante Marcoleta at Alan Peter Cayetano. Abangan natin kung may hearing ba sila, ito o wala, malalaman natin, no? Paalam po sa inyong lahat.